Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Vice President Naga City Mayor Leni Robredo nagkita na. 2028 elections hindi kasama sa pinag-usapan. Resulta ng ginawang review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinimiteng report ng Independent Commission for Infrastructure, posibleng ilabas ngayong Pebrero ayon sa Malacanang. Hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawang abogado ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings hindi pinagbigyan ng International Criminal Court. At mga general at ilang pang alumni dumalo sa Philippine Military Academy alumni ngayong araw. Walang partikular na kandidato ang tinatarget ng isinusulong ng mga panukalang batas kontra political dynasties ng Kamara. Yan ang binigyang diin ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong nang tanungin sa aligasyong target umano ng dalawang kapulungan ng Kongreso si Vice President Sara Duterte sa mga isinusulong na panukalang batas kontra political dynasties. Kasunod ito ng maagang deklarasyon ng Vice Presidente ng kanyang pagnanais na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. So hindi siya targeted sa kanino man. Hindi targeted sa kanino. Malaking usapin itong electoral reform at hindi nagre-revolve itong usapin na to sa isang particular na kandidato. So hindi ko alam kung bakit kino-connect nila. Ang layo naman. Hindi tumitigil ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, fully functional pa rin ang komisyon kahit nagsumite na ito ng report kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga ginawang pagsisiyasat sa mga umano'y maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Ito po ay halos 1,000 na pahina. At kailangan pong aralin, busisiin mabuti. Hindi po kasi ito basta parang nobela lamang na babasahin at magkakaroon na agad ng reaksyon. Sa ngayon, tanging ang chairperson ng ICI na si dating Justice Andres Reyes Jr. ang natitirang miyembro ng ICI. Wala pang katiyakan sa ngayon kung magtatalaga si PBBM ng kapalit sa nagbitiw na dalawang commissioners na sina dating DPWH Secretary Roelio Singson at Rosana Fajardo. Yes, Bernard, magandang tanghali. Magkasama ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Mayor Leni Robredo ang flagship project ng dating Vice Presidente dito sa Naga City, ang Oplan Kontra Baha Project. At bukod dito sa usapin ng proyekto, ayon sa kanila, wala na silang ibang napag-usapang issue. Bernard, magkasamang sinuri ng dalawang opisyal kung ano pa ang mga kailangan gawin sa lugar para solusyonan ang pagbaha sa Naga City, lalo na tuwing may bagyo o malalakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Robredo, malaking bagay ng Pangulo mismo ang makakita sa proyekto upang masuportohan niya ito at agad na maisakatuparan. Bernard, ang nakita lang natin dito ay itong si Senator Panfilo Lacson, ang kanilang guest of honor and speaker. Pero bukod dyan, halos 2,000 alumni ang dumalo sa taunang alumni homecoming ng Philippine Military Academy na ginanap ngayong araw, February 21 sa Port del Pilar, Baguio City. May temang fostering unity and excellence in strengthening bonds and advancing traditions. Muling nagsama-sama, Bernard, ang mga nagtapos ng akademya mula sa second lieutenant hanggang sa general kasama ang kanilang mga pamilya. Panauhing pangdangal at tagapagsalita sa okasyon si Senator Ping Lacson, miyembro ng PMA Matatag Class of 1971. Si Lacson ay nagsilbi ding hepe ng Philippine National Police mula 1999 hanggang 2001. Matapos ang mahigit 4 na dekada, ipinasara ng Quezon City Government ang kilalang Mang Laris Isawan sa kahabaan ng E. Jacinto Street sa loob ng campus ng University of the Philippines sa Diliman. Ayon sa tinig ng Plaridel ng UP College of Media and Communication, natalo ang may-ari ng Isawan na si Laurencio Convencido Jr. sa isang civil case laban sa UP kaugnay ng pwesto nito. Nagpasalamat ang Mang Laris Isawan sa UP sa pagkakataong makapaghanap buhay sa campus, bagaman ikinagulat nila ang biglaang pagpapasara
ng kanilang main branch. Dismayado si US President Donald Trump sa pagtutol ng 6 na Supreme Court justices sa bagong tariff policy ng kanyang administrasyon. Ayon sa American President, dapat mahiya ang mga ito sa kanilang desisyon. Base sa desisyon ng korte, wala sa kapangyarihan ni Trump ang magtakda ng taripa sa mga inaangkat na produkto ng Estados Unidos. Bilang tugon, nanindigan si Trump sa kanyang posisyon at nag-anunsyo ng pagpapatupad ng 10% global tariffs sa lahat ng US trading partners. Pinag-aaralan na ng British government ang pagbalangkas ng batas na mag-aalis kay Andrew Mountbatten Windsor sa line of royal succession. Ayon kay Defense Minister Luke Pollard, ito ang nararapat gawin para pigilan si Andrew na maging hari anuman ang kalabasan ng isinagawang investigasyon sa kanya. Si Andrew ay nananatiling ikawalo sa line to the throne sa kabila ng pagkakatanggal ng kanyang titulo bilang prinsipe noong Oktubre dahil sa pagkakaugnay sa pedophile financier na si Jeffrey Epstein. Matapos ang isinagawang pagsusuri ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Artemis II Space Launch System rocket at Orion spacecraft, matutuloy na rin ang Artemis II lunar mission sa March 6, 2026. Ayon sa NASA, maliban sa ilang minor issues sa flight system at inner tank area ng spacecraft, ay agad naman nilang ipagbibigay alam kung sakaling iuurong ang petsa ng pag-alis ng Artemis II mission. So I think we can keep an eye on those activities. If something happens that pushes us off away from the 6th based on the experience that we're having. Isinagawa ang second wet dress rehearsal para sa Artemis II Space Launch System rocket at Orion spacecraft sa NASA Kennedy Center sa Florida, USA, February 19 ng umaga, oras sa Florida. Isinagawa ng launch team at supporting teams ang aktwal na procedures ng isang full-range operation. Kabilang na ang fueling test sa space rocket, ang paglo-load ng cryogenic propellant, ang pagsasagawa ng launch countdown at detanking. Kasama sa simulation ng final 10 minutes bago ang rocket launch o ang tinatawag na terminal count. 2 beses ito isinasagawa upang matiyak kung may dapat pa bang ayusin o kung fully functional na ang lahat ng technical system ng rocket bago ito tuluyang pakawalan. Nagdeklara ng class suspension sa lahat ng face-to-face classes sa pampubliko at pribadong eskwelahan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas mula February 25 hanggang 27. Ito'y upang bigyang daan ang pagdating ng mga delegado para sa idaraos na 49th High Level Task Force in ASEAN Economic Integration sa lungsod. Layunin ng suspensyon na matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa. Listahan ng ilang high-profile individuals na may koneksyon umano sa manumalyang flood control projects isinumite ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman. Ayoko lang pangunahan kasi yung usapan namin ng Ombudsman, sigang mag-a-announce. Posibleng pag-aresto kina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at iba pa, hindi maaaring harangin ng pamahalaan. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. Army Colonel na hayagang binawi ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isa sa ilalim na sa court-martial. Right now, he's tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and he's already here for GCM, for a General Court Martial. 10 Chinese nationals at ilang Pilipino arestado sa illegal mining operation sa Bukidnon. We have discovered that medyo matagal na yung kanilang operation. 162 million pesos na pondo para sa Kalayaan Municipality sa Palawan sa 2027, isusulong ng ilang mambabatas. West Philippine Sea, atin ito! Kalayaan, atin ito! Sea drill sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia sa West Philippine Sea, hindi apektado ng paglitaw ng 2 Chinese warship. Vice President Sara Duterte tatakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas.
Vice President Sara Duterte, hindi dapat akuin ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections ayon sa Malacanang. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck.